Mga kagulat world, nagulantang ang buong basketball community nang bumagsak ang ating mga kabataan. Mula sa inaasahang panalo, natagpuan ng Batangilas ang sarili na nabalutan ng sakit matapos ang masakit na pagkatalo sa opening game ng FIBA U16 Asia Cup. Hindi lang sila natalo, kundi para silang nagising sa katotohanan na ang tournament ay hindi basta-basta. Ang matinding pressure at bigat ng pagka-disappoint ay nararamdaman ngayon ng bawat isang manlalaro. Pero ang mas nakakakilabot, ang karibal nila sa ikalawang laban ay galing din sa isang humiliating na pagkatalo. Ang Indonesia ay dumaan sa isang bangungot laban sa isang powerhouse, kaya ngayon, tulad ng Pilipinas, gutom sila sa panalo. Ito ay naglalatag ng isang napakadelikadong laban na puno ng galit, pride at determinasyon. Kinulat PM Nakasalalay sa second game, Batangilas vs Indonesia, dangal at respeto ng Pilipinas. Mga kagulat world, nagulantang ang buong basketball community nang bumagsak ang ating mga kabataan. Mula sa inaasahang panalo, natagpuan ng Batangilas ang sarili na nabalutan ng sakit matapos ang masakit na pagkatalo sa opening game ng FIBA U16 Asia Cup. Hindi lang sila natalo, kundi para silang nagising sa katotohanan na ang tournament ay hindi basta-basta. Ang matinding pressure at bigat ng pagka-disappoint ay nararamdaman ngayon ng bawat isang manlalaro. Pero ang mas nakakakilabot, ang karibal nila sa ikalawang laban ay galing din sa isang humiliating na pagkatalo. Ang Indonesia ay dumaan sa isang bangungot laban sa isang powerhouse, kaya ngayon, tulad ng Pilipinas, gutom sila sa panalo. Ito ay naglalatag ng isang napakadelikadong laban na puno ng galit, pride at determinasyon. Ang bawat koponan ay nasa bingit ng maagang elimination at ang mananalo ay hindi lang makakakuha ng W sa standings, kundi makakabawi ng kanilang dangal. Ang tanong ngayon, kagulat world, matapos ang masakit na pagkatalo, handa na bang ilabas ng Batangilas ang pusong Pinoy? O masasaksihan natin ang isa pang gulat kung saan ang isang wounded underdog ay tatalunin ang kanilang sariling demonyo sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa ating mga kabataan. Dito natin malalaman kung sino ang may tunay na tapang. Mga kagulat world, ang bawat isang basketball fan ay nasaksihan ng masakit na katotohanan sa opening game ng Batangilas sa FIBA U16 Asia Cup. Sa halip na isang inaasahang tagumpay, ang ating mga kabataan ay napilitang lunukin ang mapait na lasa ng pagkatalo sa kamay ng isang disiplinadong koponan ng Chinese Taipei. Hindi lang ito basta isang simpleng pagkatalo sa scoreboard. Ito ay isang napakalaking wake-up call na naglantad sa mga kahinaan na hindi natin inaasahan mula sa ating mga pambato. Ang laban ay nagsimula na may pag-asa. Mula sa unang quarter hanggang sa ikatlo, dikit ang laban at para bang mayroong familiar na rhythm ang laro. Bawat palitan ng puntos ay nagbibigay ng pag-asa na ang Pilipinas ay babangon at kukunin ang momentum sa huling yugto. Ngunit doon mismo sa pinakamahalagang sandali nang ang bawat possession ay kasing halaga ng ginto, doon din bumigay ang ating mga bata. Parang may pumutol sa kanilang supply ng kumpiyansa at doon nagsimulang lumabas ang mga depekto. Ang matinding turnovers ay parang mga nakakainis na butas sa isang tangke na puno ng tubig. Unti-unting naubos ang aming opensa at naiwan tayong tuyo sa crucial moments. Kasabay nito, ang kawalan na maasahang tira mula sa labas ay nagbigay ng pagkakataon sa Chinese Taipei na higpitan ang kanilang depensa sa loob. Dahilan para lalong mahirapan ang ating mga big man. Ang tila na bigong ball movement at ang biglaang pagkawalan ng execution sa huling yugto ay sapat na para hayaan ang kalaban na tumalon sa unahan at tuluyang iwanan ang Batangilas. Ang pagkatalo ay hindi lang sa galing ng kalaban para itong naging laban sa sarili naming mga demonyo. Sa kabila ng kanilang physical na bentahe, sa taas, sa lakas, at sa mga individual skills, bakit kinapos ang Batangilas? Ang tanong na ito ay bumabagabag sa lahat. Ang mga batang ito ay may talento, pero sa ilalim ng matinding pressure, tila nawala ang composure. Ito ang isang matinding aral para sa kanila. Ang talento ay hindi sapat kung walang kasamang puso, disiplina, at mental toughness. Ang unang pagkatalo ay isang masakit na suntok sa sikmura, isang paalala na ang international stage ay hindi para sa mahina ang loob. Ngayon, ang bigat ng buong bansa ay nakapatong sa kanilang balikat at kailangan nilang bumangon. Ang sakit ng pagkatalo ay nag-udyok ng galit at ang galit na ito ang maaring maging pinakamalakas nilang sandata. Ngayon, ang tanong ay, handa na ba silang ibalik ang pride ng Pilipinas? Mga kagulat world, kung ang Pilipinas ay may daladalang sakit mula sa masakit na pagkatalo sa kamay ng Chinese Taipei, ano naman ang dala ng kanilang kalaban ngayon, ang Indonesia? Sa kanilang unang laban, dumaan din sila sa isang napakalaking pagsubok na nagresulta sa isang brutal na pagkatalo. Sa kanilang pagsabak kontra sa isa sa pinakamalakas na kubuang torneo, ang New Zealand, tinambakan sila at halos hindi na nakasagot sa laki, lakas at bilis ng mga Kiwi. Para bang ang laban ay isang mabilis na bangungot na gusto nilang kalimutan. Ngunit dito mismo nagmumula ang pinakamalaking panganib.
Ang isang koponan na galing sa isang humiliating na pagkatalo ay mas mapanganib. Wala na silang kailangang patunayan, kundi ang kanilang sariling dangal. Ang Indonesia ay ngayon ay parang isang sugatang tigre. Sa kabila ng kanilang pagkatalo, tumitingin sila ngayon sa kaniyang sarili bilang isang underdog na walang mawawala. At kung mayroon silang maibabalik na dignidad, iyon ay sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa isang mas malaking kalaban. Sa kaso na iyon, ang Pilipinas. Bagamat malaki ang pagkatalo nila sa New Zealand, huwag nating maliitin ang tagong lakas na ipinakita nila. Sa ilang sandali ng laro, nagpakita sila ng mga flashes ng kanilang offensive firepower. Mayroon silang ilang slashing guards at shooters na pwedeng mag-init anumang oras. Ang mga ito ay mga sandata na maaring magdulot ng isang nakakagulat na upset kung hindi bantayan. Ang kanilang bilis sa opensa at ang kanilang fighting spirit ay pwedeng maging equalizer sa kanilang kawalan ng laki. Hindi pwedeng maging kampante ang Batang Gilas at isipin na madali lang ang laban. Ang laban na ito ay hindi laban ng stats kundi laban ng puso at kagustuhang manalo. Ito ay isang do or die na laban para sa parehong koponan. Ang mananalo ay magkakaroon ng unang panalo sa group stage at magbabalik ng pag-asa para sa isang mas magandang tsansa na makausad sa knockout rounds. Pero ang matatalo, para bang ang kanilang tournament ay matatapos na bago pa man ito magsimula. Ang bigat ng sitwasyong ito ay nararamdaman ng bawat manlalaro. Ang Batang Gilas ay may daladalang pressure mula sa buong bansa, habang ang Indonesia ay may daladalang pagnanasa na magpakita ng tapang matapos ang kanilang nakakahiyang pagkatalo. Ang dalawang koponan na galing sa parehong sakit ng pagkatalo ay magkaharap at ang buong mundo ay naghihintay na makita kung sino ang may tunay na tat at determinasyon. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa basketball. Ito ay tungkol sa resilience at dangal. Mga kagulat world, malinaw na ang ikalawang laban na ito ay hindi na lang basta laro ng basketball. Ito ay isang sagupaan ng dignidad. Kung sa unang laban ay nabitin tayo at nabigo ang ating mga kabataan, ngayon ay wala ng puwang para sa pagkakamali. Ito na ang huling pagkakataon ng Batang Gilas para ipakita sa buong mundo na mayroon silang pusong Pinoy na hindi kayang balikan ng pagkatalo. Ang bawat player ay may bigat sa kanilang balikat, ang pag-asa ng buong bansa. Alam nila na ang kanilang pagbagsak sa opening game ay hindi lang personal na pagkatalo, kundi isang pagbagsak na nagdulot ng disappointment sa sambayanan. Ngayon, ang laban nila kontra Indonesia ay ang perpektong pagkakataon para magbawi ng dangal. At sa murang edad, dito masusukat ang kanilang tapang at resilience. Kaya ba nilang itulak ang kanilang sarili sa kabila ng takot at pag-aalinlangan? Kung magagawa nilang manalo, manunumbalik ang kanilang kumpiyansa at mabubuhay ang kanilang kampanya. Pero kung muli silang madapa, malalagay sa alanganin ang kanilang pangarap na umusad sa mas mataas na yugto ng torneo. Ito ay isang istorya ng paghiganti at pagpapatawad sa sarili. Ngayon, mga kagulat world, ang tanong nakakakilabot sa lahat ay, sa laban ng mga nagdurugong koponan, sino ang babangon at magtatagumpay? O masasaksihan ba natin ang isa pang gulat at pagbagsak na magpapatahimik sa buong bansa?